tayong pasalamatan. Salamat pala sa pagpunta natin sa May nung Sunday. Salamat sa time niyo. At pinaparating ko ni Bishop, ni Pastor Dan, yung pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sa effort talaga na pumunta tayo ng May. At salamat sa generosity sa pagpapagal ng bawat isa sa inyo. Nakikita ng Lord yun at ang Lord ang magpabalik sa bawat isa. At doon po sa water baptism, kakausapin po namin kayo mamaya about doon sa water baptism at magtuturo din kami about doon kasi hindi kayo nakaka-join sa Zoom kay Pastor Dan. Pero magtuturo din siya doon about sa baptism bago tayo at kayo ang magde-decide noon, hindi kami. Pero ituturo namin kung ano yung purpose noon, kung bakit mahalaga. So, imimit namin kayo mamaya sa mga key people natin. Imimit namin kayo after natin ng message para at least pupuan talaga natin yung discipleship na. Kasi yun yung pinag-pray ko nung nakaraan and very timely yung pagpunta ni Bishop na yun yung message na yun talaga yung way, yung discipleship. Kasi lahat naman po tayo, yung mga leaders at tayo dito is a product of discipleship. Napakalaga yun kasi doon tayo lalago, doon tayo lalago sa faith natin. Doon namin kayo tuturuan paano manalangin, yung paano magbasa ng Bible. Napakahalaga talaga na magbabasa tayo ng Bible. Yung kung ano ba dapat yung pamumuhay natin nung simula nung tinanggap natin yung buhay natin, si Jesus sa buhay natin. Kasi hindi po pwede na tinanggap natin si Lord sa buhay natin and then walang nababago. Hindi po pwede na tinanggap natin ang Diyos tapos ganun pa rin yung pamumuhay natin. Dapat mayroon po yung nababago. So, mamaya po magkwentuhan tayo. At ngayon po ay, pwede bang may mag-slide? Para nakikita niyo yung slide sa message natin. At dahil nasa yung team natin this month is nasa warfare tayo. Kaya po yung pag-usapan natin is the armor of God. Dito po sa Ephesians 6 verse 10 to 20. Basahin natin. Basahin ko siya sa English. Okay, English para mas malaki. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya yung kalaban mo po, hindi yung katabi mo. Hindi yung katabi mo. Yung kaaway mo po, hindi yung katabi mo. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung pamilya mo. Ang kaaway mo natin, sabi dyan, against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Yan po yung kaaway natin, hindi po yung katabi mo. And then, sa second verse, therefore, take up the whole armor of God, that you will be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this, and with all perseverance and supplication for the saints. And verse 19, and for me, that the utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. And verse 20, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak.
isa-isahin po natin yan. Isa-isahin po natin ano ba yung armor? Ano ba yung armor of God? Sino dito yung nakakita ng ano? Sino dito yung nakapanood na yung mga Roman soldiers na ng mga warrior? Nakikita lang namin yung costume. Yung nakita niyo yun, yung wala tayong picture, nakalimutan ko. Yung punong-puno yung katawan nila ng mga shield, yung mayroon siyang helmet, yung bakal na helmet, yung chest nila, mayroon silang bakal. May nakikita nun? Nakita niyo yun? Nakita ko yung sa the Ten Commandments. The armor of God. Diba? Nakasuot sila ng ganyan. Oo, yung my belt, my sword, yun. Tapos may Sumulong sila. may boots, yun. Puro, Ganito. Yan. 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 Yun din sa Ten Commandments. Yan. Yan Yan po yung sinasabi na whole armor of God. Pero ibig sabihin ba na literal na isusuot natin yun? Ang bigat na. Meron po ng invisible na armor of God na sinasabi na kailangan natin isuot. At yan po yung pag-aaralan natin sa oras na ito. So, there are two opposing forces at work. Ano yun? There are two opposing forces at work. Forces of darkness and forces of light. So, yun po yung dalawang magkalaban. Hindi po pwedeng magsama yan. Darkness at saka light. Kaya nga po, di ba? Evil spirit. Kaya, tayo po nung nabubuhay po tayo sa kasalanan, we are living in darkness. Pero simula po nung tinanggap natin yung Panginoon sa buhay natin, tinanggal na niya tayo doon sa darkness at dinala niya tayo into light. Kaya wala na tayo doon sa darkness. At ngayon, kasi hindi mo nakakampi ang Diablo. Kasi syempre, kung nasa darkness ka, kampi mo yung Diablo. Ngayon, wala ka na doon sa light, ikaw na yung target. Ikaw na yun ang target ng kalaban. Kasi hindi masaya yung Diablo na nadyan ka. Siguro, bago ka nga pa pumunta dito, ang dami mong pinagdaanan. Bago ka pumunta dito sa church. Ang dami mong pinabagsak. Di ba? Kasi hindi nga masaya ang Diablo na pupunta ka sa church. Na makaparinig ka ng salita ng Diyos. Kaya gagawin talaga niya yung makakaya niya para pigilan ka. Pero i-congratulate mo yung sarili mo at katabi mo kasi you are overcomer. Yung sa katabi mo, you are conqueror. Baby, you're about to go front. Yeah, congrats mo kasi mananagumpay siya. Amen. Natagumpayan niya yung Lahat ng mga balakid. At susunod, sabi dyan, kaya nga in Ephesians 6, verse 10 to 20, Paul reveals a sobering truth. There is a real enemy who is actively working to steal, to kill, and destroy. Yan po yung trabaho ng Diablo. To kill, Still. para patayin ka, John 10:10. nakawin yung yung alam ng paglilingkod mo kay Lord at wasakin yung buhay mo. Yan po yung trabaho ng demonyo. He will not sit idly by while the church grows and thrives. Instead, he and his kingdom of darkness are waging war against God's people. As Paul closes his letter to the believers in Ephesus, he uses a clear call to stand firm, urging the church to stay alert and unwavering in the midst of this spiritual battle. So, understanding about spiritual warfare. Sa taas pa. Sa taas. Understanding the spiritual warfare. Yan. Ano ba yung spiritual warfare? Spiritual warfare is an ongoing battle, not physical, but spiritually of every believer against the forces of darkness. Ito yung napakalaga na kailangan natin maintindihan to yung warfare na tinatawag. Kasi kung hindi ka mag-engage into war,
mananatili kang defeated. Mananatili kang talunan kasi hindi ka nag-engage. Kasi once na tinanggap mo yung Panginoon sa buhay mo, you are now a soldier of Christ. Kaya, nag-engage ka na dapat into warfare. Kasi, ang demonyo, nagdo-double time siya na wasakin ka, na tanggalin ka dun sa, na huwag sumunod ka sa Panginoon. Nagdo-double time talaga siya. Kung wala kang gagawin, mananagumba siya. Ano ka na lang, babagsak ka na lang. Defeated. Kaya kailangan mo talagang lumaban. Kailangan mo ipaglaban yung katotohanan. Kailangan mo ipaglaban yung faith mo. Kaya kailangan maintindihan talaga natin yung spiritual warfare na tinatawag. Spiritual against the forces. Sabi ko sa Ephesians 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, Yeah, against the ruler of darkness. against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Yun po, ang sinasabi dyan. Kaya yun, kailangan natin maintindihan na meron kang kalaban. Hindi pwede yung pa-chill-chill ka lang na ganito lang. Hindi po pwede. Kailangan talaga na mag-engage ka into spiritual, into warfare. Primary goal of spiritual warfare is to remain standing. Kaya po, ang goal po ng spiritual warfare is to remain standing. Hindi po para our goal is not to win the battle, but to remain stand. Because we win already the battle sa ginawa ng Lord sa cross ng Calvary. Nanalo na tayo Pinanalo na tayo ng Lord. And we are victorious in Christ Jesus. Kaya ang ano lang natin is ipaglaban yun. Dapat panatilihin natin yung katagumpayan na yun. And that's why the goal of spiritual warfare is to remain standing. So ayan. Kasi yun nga, mananagumpay tayo. We are victorious in Christ Jesus. Yung demonyo, talunan na siya. 2,000 years ago, talunan na siya noon pa. Hanggang ngayon, nananatili siyang talunan. Kaya huwag tayong umasta na tayo yung talunan. Huwag tayong umasta na tayo yung defeated. Ang demonyo ang talunan, hindi tayo. So, anong gawin natin? Sabi dyan, stand. Stand before the warfare by being strong in the Lord. Yun po na pag-usapan natin kanina. Na be strong in the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, not by your own, but by His power in Christ's might. Not, ano pa? Every believer should draw strength and power from the Lord for spiritual readiness before the warfare comes. So, dapat ready tayo. Dapat ready tayo na harapin na anuman po yung tumating na pagsubok. Stand during the warfare by putting on the whole armor of God. Dito, isa-isahin natin itong armor of God na ito. Na binigay ng Diyos na kailangan natin isuot. Hindi lang natin sinusuot ito kung kailangan. Dapat everyday nakasuot yung full armor of God na ito. Yung armor na ito sa buhay natin. Una, meron ng defensive armor na tinatawag. Ang defensive armor na tinatawag, ito po yung una is yung belt of truth. Yan tinatawag na belt of truth. Ito yung sa belt. Yun po sa sinasabi natin kanina na protection, merong belt. At yung belt na yun, the Roman soldiers wore a thick belt of metal of leather. With this belt, all their armor was held firmly to their bodies. The term belt of truth refers to God's truth. This piece secures the rest of the armor and enables freedom of movement. It signifies honesty and sincerity, rejecting religious cliches, and embracing genuine truth in every word and act. Yan po yung sabi ni Derek Prince. Ito po yung yung belt of truth po na ito, belt of truth. Ito po yung katotohanan
salita ng Diyos. Ito yung logos na sinasabi, na tinatawag, that we have to know the Word of God. Kaya mahalaga talaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At minimemorize din natin ito because without the truth, we are lost. Kapag walang katotohanan, hindi natin alam ang katotohanan, we are lost. Kaya nga di ba doon sa question na yun, yung belt talaga yung yung nakahawak lahat sa mga doon sa ibang armor. Kasi doon naka-intact yung kaya kapag maluwag yung belt, hindi siya naka-intact yung full yung armor na yung ibang armor na yun. So this ayan, so pangalawa is, so belt of truth is yan yung salita ng Lord na kailangan natin isuot. Kailangan natin alamin yung salita ng Lord. I-memorize natin ito kasi ito yung katotohanan. This is the truth. Kailangan alam natin yun. At pangalawa is breastplate of righteousness. Sabi doon, a breastplate in a suit of armor was similar to a bulletproof vest. It was designed to protect the chest and was made of leather, bronze, and steel. The term righteousness is mentioned in the armor of God as the tool that keeps us holy and separated from sin. Kaya meron ng breastplate of righteousness. Ano ba yung purpose nun? Kasi dito siya nakasuot, to protect our heart. Kailangan natin bantayan ang ating mga puso. Napakalaga na bantayan natin ang ating mga puso kasi sabi nga po ng Bible, guard our heart, guard our heart with diligence. For from it flows the issues of life. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yun ang maging ikaw, yun ang ikaw. Kaya nga di ba napapansin mo kung yung isang tao, punong-puno siya ng hatred, punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng jealousy, punong-puno ng negativity. Yan yung lumalabas sa bibig. Yan yung nagiging siya. Nagpalamura kasi nga puro hatred yung nasa heart. So we have to guard our heart. Yan po yung breastplate of righteousness. At sa journey po natin, hindi po talaga madali kasi offenses always come. Laging yung offenses na dyan, discouragement. Laging babatuhin ka ng demonyo ng mga negativity para magtanim ka ng galit sa puso mo. Para magtanim ka ng hatred. Kaya kung hindi ka maging mapagbantay, kung hindi mo babantayin yung puso mo, hindi mo pipiliin na magpatawad, hindi mo pipiliin na gawin yung tama sa harapan ng Lord, then yun na yung magiging ikaw. Kaya dapat talaga binabantayan natin yung puso natin. We always choose to forgive kasi yun yung kalooban ng Lord sa atin. At ano pa? Shoes of the gospel of peace. Yung boots. Ito yung signifies na yung boots na yun. Is the covering our feet indicates a readiness for going out. This makes us walk in a manner worthy of our calling and contrary to what Satan wants. Ang demonyo ayaw kanyang lumapas. Ang demonyo ayaw niyang i-share mo yung katotohanan. Ayaw niyang magamparan mo yung calling mo. Kaya ang boots mo na ito signifies in season, in out of season, dapat ready ka. Naka-ready ka to share the good news, to share the gospel. So yun po yung shoes of the gospel of peace. At meron naman po yung shield of faith. Ito yung during Roman times, there were two types of shields. One small and round and the other large and long. The large shield was designed to cover the entire body when attacked. The smaller shield was used for man-to-man combat. The shields were always kept wet so that they could put out any darts that were fired. Our faith quenches any dart the enemy throws at us. Ito naman po yung shield of faith. Yung faith natin. Para ano man po yung ibato ng demonyo sa iyo, yung kalaban sa iyo,
sinasangga mo yun. Yung shield, yung alam mo yun, yung Panangga lang. yung palangga, kaya merong shield, yung iba circle, yung iba is yung rectangle na buo na kailangan ay kayang protektahan yung buong katawan, yung iba naman yung circle. Kung nanonood kayo nun sa ano, yun yung sinisignifies na kaya meron ng shield kasi shield of faith. Shield of faith. Para kung ano man ang ipato sa'yo, hindi mo yung sinasangga mo yun. At sa ganun, mananatili kang matatag. Mananatili ka, hindi yung sinasabi ng demonyo yung paniniwalaan mo. Kaya kung sasabihin sa'yo ng demonyo na may sakit ka, hindi ka nagagaling, ano gawin mo? Kasi meron ka ng shield of faith. Sasabihin mo sa demonyo na by His stripes, I am healed. Sasabihin ng demonyo sa'yo na wala kang mapupuntahan. Sabihin mo sa kanya na may napakaganda yung plano ng Diyos sa akin. Jeremiah 29:11. Sasabihin ng demonyo sa'yo na talunan ka. Natalunan ka kasi meron ka ng shield of faith, anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin mo sa demonyo na I am victorious in Christ Jesus. Hindi ka talunan. Kaya yun po yung shield of faith. Meron tayo ng faith sa una-una dapat alam natin yung salita ng Lord. Kasi nga po, kung hindi natin alam yung katotohanan, wala tayong kaya yun po, wala tayong ibang pangano kundi yung salita ng Lord. Yung faith natin sa mga pangako sa salita ng Lord. So sasabihin ng Diyos sa'yo na wala kang pera, hindi ka na sasabihin mo na I shall not lack. The Lord will provide. Amen. Kaya yun po yung shield of faith. At ano yung susunod? Helmet of salvation. Yan. Ito naman po yung helmet. The helmet was a hard hat, and for us it represents the security in knowing that we are safe. It protects us from the attacks that come to our minds. With the helmet of salvation in place, we can differentiate between the thoughts that come from God, which are thoughts of peace, love, and goodness, and the thoughts of the enemy, which are thoughts of depression, anxiety, and evil. So, our mind is a battlefield. And most of the battle, we won in the mind or we lost in it. We won or lost in our mind. Kaya kung kasi you cannot have a positive life kung yung mind mo punong-puno ng negative. Kaya kung may binubulong sa'yo yung kalaban sa'yo, sasabihin sa'yo na makasalanan ka. Kanina lang may nagawa kang kasalanan tapos pa-church ka pa. Diba? Yan yung mga ng demonyo. Kaya kung paniniwalaan mo na, ay nakakahiya, hindi na mag-church. Yun pala, bagsakan na. Kaya nga, yung mind natin is dun yung atake talaga. Pero kahit yun ang binubulong ng demonyo sa'yo na makasalanan ka, pa-church ka pa, pero sasabihin mo sa kanya na, noon yun, dati yun, pero pinatawad ako. Amen. Pinatawad ako. At paglilingkuran ko siya. Pag-church ako kasi he deserved my worship. So, yun. Doon pala mananagumpay ka na. Ibibulong sa'yo ng demonyo na you are not enough, wala kang pag-asa. Yan yung mga, yun, di ba kasi nga, John 10:10, yan talaga yung ng demonyo. To kill, to steal, and to destroy. Kaya maging maingat tayo. Dapat maging aware tayo yung mga scheme ng kalaban, yung mga tactic ng yung mga strategy niya para para wasakin tayo. Kasi kapag hindi ka aware, hindi mo alam. Lugmok ka na pala. Bagsak ka na pala, pero hindi mo alam kasi nga hindi ka aware. Kaya mahalaga po yun na alamin natin kung ano yung tactic, yung mga strategy ng demonyo. Ano pa?
kung yan yung defensive yun. Yung, ngayon naman, meron naman yung offensive na tinatawag, offensive more. Ito yung, una is yung sort of the Spirit. Not merely the written word, but the spoken word. Ito yung rhema na tinatawag, empowered by the Holy Spirit. The believer wields it like Jesus in the wilderness. It is written. Kagaya nga po nung tinep ng demonyo si Jesus, yun po sa wilderness. Anong sabi ni Jesus? Anong sinagot niya sa demonyo? It is written. Kinote niya yung salita ng Diyos sa Bible. Kasi nga, because our journey is not about defending, but it's all about attacking. Kaya nga meron ng rhema na tinatawag for the very word of God. Na the spoken word of God. Na every time na kinukote natin yon, yung scripture, every time na dinideclare natin yon, sinasabi mo na, Lord, sinabi mo. And that's actually is spiritual warfare. Yung kinukote natin yung salita niya, kasi hindi puro defending. Kasi yung unang pinag-usapan natin is to defend yourself. Protektahan yung sarili mo. Pero dapat din meron ng strike, yung offense. Dapat lumaban ka din. So, sabi ni, at isa pa is the weapon of all prayer. Sabi dito, according to Derek Prince, beyond the 6 pieces, prayer is the ultimate offense weapon. Our intercontinental ballistic missile to reach the spiritual realm. So the most powerful weapon of warfare actually is your prayer. Kailangan marunong kang manalangin. Kailangan mag-pray. Kailangan talagang mag-pray. So sa lahat ng armor na ito, lahat may protection. Napansin niyo ba? Lahat may protection sa harap. Lahat na may protection sa harap. Pero ano yung walang protection? Likod. Sa likod. Walang protection sa likod. Kasi ang journey natin, we are not meant to back down. Hindi ka dapat tumalikod. Kasi once na tumalikod ka is walang protection. Kaya dapat forward. Forward tayo. Forward tayo sa journey. Kasi dapat hanapin mo yung laban. Harapin mo yung war. Mag-engage ka talaga into warfare. Kasi pag tumalikod ka, wala nang protection. Kaya nga, sabi doon is prayer. Napakalaga yung prayer na ipanalangin natin yung bawat isa sa atin. We have to protect one another sa yung likod ng bawat isa sa atin sa panalangin. Kaya, yes, as we engage in a warfare, panalangin talaga. Yung alam kung nakikita mo yung kapatid mo, may pinagdadaanan, nakikita mo yung kapatid mo na ganito yung nangyayari sa kanya, pag-pray mo. Pag-pray mo. Kasi there's power in prayer. Kahit gawin mo lahat ng mabubuting bagay dyan, kahit gawin mo lahat anuman po yung gusto mong para pagkita sa kanya na care ka, na mahal mo siya, pero kung hindi mo kayang ipanalangin, you don't love that person. Kasi kung talagang mahal mo yung isang tao, ipanalangin mo siya. So, napakalaga yung prayer. We protect one another sa prayer natin. And mag-engage tayo. So ito yung kaya mahalaga na pinag-uusapan talaga natin ito para maging aware tayo na nasa battle tayo. Baka meron sa atin dito na hindi ka aware na nasa war ka pala. Tulog-tulog. Pero nakarelax ka na. Kasi in everyday nasa war tayo. Nasa battle tayo. Kaya ito po yung sabi dito sa Ephesians, we have to wear this helmet, this armor of God daily. Hindi lang kung kailangan. Dapat daily ay suot natin ito. At nasa conclusion na tayo. Through the cross and His resurrection, Jesus disarmed the enemy and secured the victory. As believers, we now stand in the triumph, called to live not as victims, but as victors in Him. Jesus has already defeated Satan. Our task
is not to defeat him again, but to enforce the victory of Jesus by standing firm in what he has already done. Sabi po ni Jerry Prince. So, ito ang pinakahuli. Meron pang huli. Yeah. Choose victor or Or victim. victim. Are you a victor or Yes. are you a victim? I'm a victor. We are a You are victor. victorious. Amen. Victorious! We are victorious in Christ. Mananagumpay na po tayo. Ang kailangan lang natin gawin is to stand. To stand on our ground, to stand on our faith, to stand on what we believe, to stand on the truth. At ano yun? Yung salita ng Lord, kung ano yung will niya sa buhay natin. Amen? Amen. Right? So, yan po yung message. Manalangin tayo, and then kwentuhan tayo ulit. Alright, hallelujah, hallelujah, Father, in Jesus' name. Salamat po sa salita mo. Salamat po sa Book of Ephesians. Na dito po sa full armor of God namin po na pag-usapan ng Diyos. Na pinare-remind mo na kailangan po namin itong isuot